Sa mapagpalang araw po sa inyo lahat mga kaagapay at maligayang pagbabalik po sa aking munting channel, ang Kaagapay Mark. Bali ngayong araw po mga kaagapay, bibisitahin namin si Lawrence, yung PWD po. At may dala po kaming mga pagkain ng aso, tapos groceries po nila. As bigas. Yan, tapos magbibigay din tayo ng ng cash kay Kuya Lawrence. Yan, samahan niyo po kami ngayong hapon ni Gian pasado alas 4 na po. Yan. Mega love shoutout nga po pala kay Ma'am Delia ng UK. Yan. Maraming salamat po ma'am at God bless you always po sa inyo at ingat po kayo palagi. Salamat po sa pagpapabot ng tulong. Hindi lang po kay Kuya Lawrence, ganoon din po sa mga alagang hayop nila Kuya Lawrence. Yan. Tara po samahan niyo kami ngayong hapon ni Gian. Yan, dala na yung 20 kilos na dog food. Tapos, kaya ko ba yung karton? Parang wag na muna. O, dandahan ka ha. Pag di kaya sa ulo, sa balikat. Medyo madulas kasi yan at kawayan. Dali naman natin itong Then, itong 25 kilos. Yan. Ay, sa awan ng Diyos, po. Hindi umano yung bagyo dito sa amin. Maganda pa yung panahon. Ewan ko lang bukas. Yung nakakatakot dito yung tulay, madulas. Ayan. Kukunin pa ni Gian yung isang box ng grocery. Yan, dito na tayo pala. Walang tao? Asan sila? Wala daw tao. Ay, tao po. Tuloy ko na tong bigat ng bigas. Ayan. Ay, ito pala si Ate Mayan. Gandang hapon. Asan si Kuya Lawrence? Ay, wala po. Nag-ano po siya? Ha? Dala yung hauler niya? Ito, may bigas kayo dito ha? Anong oras siya umalis? Kanina po po. Anong pinagkakaabalahan niya ngayon? Wala po. Oo. Kung masaan yun. Ayan. Sipit mo daw yan, Ate Mayan. Mary Ann, ano? Apa. Ito. Nasira po kasi yung holder niya. Ano po. Kaya inano niya. Inayos niya po. Kasi ano po dyan, yung may na-aksidente po dyan sa tapat ng holder niya. Hindi po na pinaayos. Basta na lang po iniwanan. Nadali yung ano niya. Yung ano po baga ng kadena. Oh, okay. Yung sa sprocket. Opo. Ito may mga gatas dito. Tapos tinapay. Bigyan mo na lang yung isang tasty yung aso ha. Sabi ni Ma'am Delia. Tapos dami dyan dilata. Tapos, buksan nga natin. May gunting ka dyan, Ate Marian. Ay, ewan ko lang. May malaking gatas dito pati. Daming dilata rito. Saka noodles, biscuit. Yung baon-baon ng mga bata. Yan kasi nung nakaraan, nag-message din sa akin yan si Kuya Lawrence. Si Lawrence. Opo. Binibenta niya na yung niya, motor. Bakit daw? Yung holder po? Ay, yung hauler. Pati yung mismong motor. Oo nga po. Sabi ko, wag po niyang ibenta. Bakit? Ano na siya? Sayang naman po kasi pag binenta. Oo. Siyempre, wala naman po siyang magagamit. Yung dami dito. Bigyan mo na lang yung ha. May mga pambaon dito. Marami dito delata ha. May pasok yung mga bata. Nasa school pa po. Okay. Yan. Susunduin na din po yun. Siya na magsusundo. Yung tito po. Okay. Kaso po maglalakad po yung dalawang bata kasi hindi sila kasya sa motor. Okay. Kaya ang masusundo lang po dun si Sophia lang. Mabalik tayo dun sa sa binibenta niyang motor at hauler. Ang message niya kasi sa akin kung gusto ko daw bilhin.
Oh, Binibenta niya na mismo yung hindi ko nga motor. din po alam, nakita ko lang po dun sa post niya. Hindi mo alam yun. Hindi po. Tapos sabi ko, bakit mo naman binibenta yung ano? Tapos mapalit na lang daw po siyang bagong ano. Kasi sira na po talaga yung ano, pasira-sira na. Yung motor. Opo. Oo. 5,000 eh. Sabi ko parang ano na Hindi ko, si... ikaw bahala kung gusto mo. Sabi ko man at may service man ako. Sabi ko sa kanya. Anong hanap buhay niya ngayon? Wala po. Hindi po Mm. siya nakakaano. Kasi yung paa niya naman po namamaga na naman. Na naman. Opo. Paano kayo Kaya ko pinapahingahan. paano kayo nakakasurvive sa Sila araw-araw? mama po. Kay ate ano? Sino nga ito? Si Si ate, Marlene po. ate Marilyn. Sabagay, hindi pa naman siya totally kailangan maghanap buhay talaga at kailangan niya ng pahinga, ano? Pero nagpipilit lang siya. Opo. Nag-alis na naman. Kanina pa po yan nawala. Nag-aano siya, nagdidiskarte. Opo. Mm. Sabi ko parang desperado na si Kuya Lawrence. Sabi nga po niya, mauwi muna daw po siya sa Lucena. Kasi mapahinga muna daw po siya doon. Uuwi siya ng Lucena. Tsaka pinapauwi din po siya ng mga kapatid niya. Para daw po makapagpahinga man. Dito ba ano ba siya? Na-stress siya dito. Opo. Ano po, siguro ilang araw din po yung dito nakakulong sa bahay. Hindi po yung naglabas. Ngayon lang po yung naglabas. Mm. Dahil nga ganun na ano. Siguro, siyempre bilang tatay. Tapos sabi po niya, sa Magang daw po malipat siya kasama niya yung tito niya. Para kayo magkahiwalay na ano. Parang ganun ano. Ewan Kayo ko. ba nag-uusap ba kayo ng masinsinan? Siya po. Gusto niya muna mag ano, parang Ano Ma- po, kasi sabi niya, ano daw po, matulong daw po siya dun sa tito niya, matinda. Matinda daw po sila. na-aburido na rin siguro ano. Dahil nga ganyan, hindi siya makabalik sa paghahanap buhay niya ng pangangalakal. Tapos bawal pa siya totally mag ano, talagang hanap buhay, pwersahin yung sarili niya. Tapos ngayon namamaga na naman yung paa niya. Siya po. Nakakaawa din ito si Kuya Lawrence talagang ano na siya, desperado. Ano? Desperado magkatrabaho, kumita. Siyempre nga naman ilan yung anak niyo? 4. 4 ano? Yung isa namatay na ano. Apa. Okay. Hindi buti ano. Ko lang naman po sana, kaso ano, nakaka-survive man kami sa ano. Gastusin. Pagkain. Ikaw, anong ano mo, alaga ng darga ng mga bata? Wala po. Minsan po na ano ako dyan sa kapatid ko. Pambaon lang po ng mga bata. Na ano ka? Nalala po. Nalaba? Lingguhan yun? Opo. Kasi ano na lang po yun. Siyempre, di mo man maiwan yung mga anak mo. Mabuti na nga lang. Tsaka wala din po maasikaso sa kanila pag mapasok. Oo, tama. At Kasi po ano di man po, baga sila marunong mag ano po sa sarili. Saka may edad na rin si mama mo, ano. Hindi naman kung May magtrabaho. sarili po siyang problema. Okay, Kaya, sabagay. Kasi dati naman, nagtinda naman kayo, ano, ng isda. Kaya lang napunta rin sa wala at dahil nga may sakit siya. Pag nagkakasakit, po, doon po na yung puhunan na nagagalaw, doon napupunta sa gamutan niya. Ano ba yung pinaka the best na solusyon ng doktor para ano ba gumaling siya ng tuluyan o may pag-asa pa ba siyang gumaling? Iwan ko po kasi nung nasa ospital po siya. Iwan ko may nagmata pong doktor doon eh. Tapos parang yung basta na lang po siya pinalabas, tapos di man lang nagpakita sa kanya yung doktor ko bakit siya pinalabas. Kung okay ba yung paa niya o hindi. Basta po pinalabas na lang siya. Kasi wala man po siya. Walang abiso, walang ano. Siguro po dahil po doon sa hindi nakakabili ng gamot. Kasi nung ano po, may pinapabili pong gamot, hindi nila nabili. Tapos yun po, mga ilang araw, pinapalabas na siya. Tapos ngayon, namamaga na naman yung paa. Ang ginagamot niya lang po doon yung Sondrox po na may halong ano. Sondrox? Yung
Parang ano po yung Agwaksinada? sa, hindi po. Para siyang hinahalo sa tinapay. Harina? Hindi po, yung isa pa po, ano nga ang tawag doon? Ayun yung pinanggagamot niya sa sugat. O, pinaghahalo doon sa ano. Pwede daw yun. Pwede po. Pero Then Sunrox, lumiliit naman po yung sugat niya. Sunrox di ba para sa ano yan? Sa damit? Opo, yun po pinalilinis niya. Sabi ng doktor, pwede yun? Pwede naman daw po yun. Para po mawala din po yung amoy ng ano. Namamaho pa din. Opo. Yung mismo, Tapos yung, opo, may nalabas din po na parang durog na durog yung buto. ay siya. Kapag ano po. Oo naman si Kuya Lawrence. Ano? Mahirap na nga ang buhay tapos na nagkaganon pa siya ano. Bata pa. 29 pa lang si Lawrence. Opo. 29 ano? Matanda pa ako sa kanya. Puro mataas din naman yung pangarap niya. Ano? Kaya lang bilang tatay, naunawaan ko siya. Siyempre nga naman, nandito ka sa bahay, nagbuburyong ka, parang wala kang magawa para sa pamilya mo. Ano? Siguro, kaya ganun na lang yung ginagawa niya. Minsan, pupunta siya sa ibang lugar para magtrabaho. Kasi nga, yung pangangalakal, mabigat na trabaho naman din yun. Hindi pwedeng wala ka siyang katulong dun. Opo. Di ba ang madalas niyang kasama dun yung panganay? Opo, pag ano, pag wala pong pasok. Ngayon, sa tito niya muna siya. Opo. Magtutulong magtinda. Ito ha, may pinapabigay pa dito si Ma'am Delia. Bilangin mo ito. Kung magkano. Ay, nandyan na po pala si Lawrence. Andyan na? Opo, nagdating po lang po ata. Ah, nandyan na daw. O, bilangin mo muna yan. Ate, ano? 1, 2, Mayan? 3. 3, 3,300. Ikaw na bahala. Ano? Sa mga gastusin nyo, siyempre, pagbabudget, pambaon ng mga bata. May baon man sila dito, tapos ang laki ng gatas nila dyan. Ha? Antayin natin si Lawrence. Nandiyan na daw. nagano na po yung holder niya eh. May message ka kay Ma'am Delia? Ay, opo. Ano po, thank you po dito sa binigay niyo po, Ma'am Delia, sa tulong niyo po kay Lawrence. Salamat po. God bless you po sa inyo. Hindi ako makaisip ng magandang solusyon sa problema niya at lalo ganun nga, na may kapansanan siya, ano. Tapos lumala pa yung ano niya, sugat sa paa. Ayan. Diyan na daw si Kuya Lawrence, antayin natin. Oo, alalayan mo na ha. Ito, yung dog food nandito na. Opo, Ipasok ko na lang sakto ito. po kasi wala na po silang dog food. Wala na. Kaya minsan hindi na po napapakain Okay, okay. kanin. Maraming kayong groceries dyan ha. Opo. Pasok ko muna itong ano, dog food. Pagod na namin puntahan si Lawrence ha. At ano daw, nagpapahinga. Siguro napagod. Oh. Ayun na pala, ayun na. Kaya mo? Ayun si Lawrence. Baba ka daw na, alalayan mo sa... Alalayan mo saglit. Alalayan natin kay Gian para sigurado. At madulas ito dito, parte. Yeah. Saan ka galing? Kuya Lawrence? Nagkalakal ka? Bilisan ng interior, kaya lang wala. Wala din na nakano lang ako ay. Ano yan? Lista po, yung kalakal. Lista ng kalakal. Ito na benta mo? Agapon. 87 pesos mga kaagapay. Wala na po kasi makuha. Wala na makuha. Namamaga na naman daw yung paa mo kay Lawrence. Siya nga, masakit nga ako. Wala naman po magagawa. Hindi, wala. Bahala na po ang... Anong oras ka umalis? Umaga po.
Yeah. Sa maghapon, naka 87 ka. Mm. Maghapon na yun. Mm. Tiyaga lang. Oh, may dala kami dyan sa yung ano, bigas tapos ano, groceries. Bakit naisipan mo ibenta yung ano, motor mo? Alin po. Ha? Naayos ko muna po ulit, kaya lang basag yung takip. Basag yung takip? Yung awan ko, pinukpok po yata yun. Sabi ng ano mo, nung asawa mo, si Ate Mary Ann, nasagi daw. May sumalpok daw po dyan, sabi nila, lasing. May upuan ka doon? Sige po dito. Pasok na ako, kunin kita upuan ha. Okay, Lawrence, dito ka na lang. Sige na po. Ha? Dito ka na at wag dyan, madumi dyan. Madami din naman po ako. Hindi, okay lang yan. Na buburyong ka na daw dito. Nabuburyong ka na daw dito. Wala mo na din po nga. Nang, Ewan ko po, hindi ko na po maintindihan. kung saan kukuha ng ano, pang araw-araw nyo. Na-stress ka na baga? Tiyak po. Ako, naunawaan kita bilang tatay. Siyempre, bilang padre di pamilya, ano, gusto mo man punan yung pangangailangan ng pamilya mo, kaya lang, ganyan yung sitwasyon mo. Mm-hmm. Binigyan ka ng pagsubok, isang malaking pagsubok. Kahit bawal pa sa'yo magtrabaho, pinipilit mo pa din. Naunawaan ko na ganun yung sitwasyon mo, ano. Wala man akong magagawa, hindi kita mapipigilan kasi tatay din ako eh. Parehas tayo. Lahat gagawin para sa pamilya, ano. Kumbaga, ayaw mo rin maging pabigat. Yun na nga po, yung problema. Puro problema. Pero ano, huwag ka mawala ng pag-asa, ano. Hanggat may pamilya ka dito, may masasandalan ka. Pero yun nga, gaya nga ng sabi ko sa asawa mo kanina, yung tawag dito, yung kahit daw siya naglalabada, nakikipaglabahan daw para matulungan ka din daw. Anong sinasabi ng mga anak mo pag nagpipilit ka magtrabaho? Alam mo, dyan pag walang pasok, nasama mo po sila. Pray lang palagi, ano. Huwag kang panghinaan ng loob. Kasi, alam mo, kay Lawrence, lahat tayo may mabigat na pinagdadaanan sa buhay, ano. Yun nga lang, yung sa'yo, kakaiba din. Kaya syempre, mahirap na nga yung buhay mo, buhay nyo. Tapos, ganyan pa yung nangyari sa iyo. Ano? Hindi ko natin po alam. Hindi mo na alam gagawin mo. Baka ito na din po yung uling nandito po ako. Oo. Sabi sa akin na asawa mo, alis ka daw. Masaan ka? Bahala na po kung saan mapunta. Nag-usap na kayong mag-asawa tungkol yan? Wala mo na po akong magagawa. Yung desisyon niya, yun na lang po.
Kaya kung pag may ano pa ako, ibibigyan ko na lang po yung mga bata. Mapadala ka. Pag may pera po ako. Sabi sa akin ni Ate Mary, ang gusto mo daw magpunta sa tito mo? Magtulong-tulong magtinda? Mm. Kaya nga lang, pag nagkasakit ka, sino nga akay sa'yo doon? Wala, may sakit din naman po kasi yun. Gusto mo daw umuwi sa ano? Tawag dito sa mga kapatid mo? Pinapauwi ka po daw? nila ako. Pero po baka dyan na lang po ako sa magang. Nagano po ako ng kubo-kubo dun eh. Anong trabaho mo doon? Tinda? Tinda lang pa ako dun sa labasan. Bala ko po yung tinda puli ng isda dun eh. Maangkat. Naangkat lang po. Kumbaga si tito mo ang mamumuhunan. Pag may ano po, ano. May binigay din akong cash kay Ate Mary Ann, ha? Sabi ko, bahala na kayo kung anong gagawin nyo. Tapos may mga groceries man kayo dyan, ano? Yan ay magaling yan kay Ma'am Delia, ha? Kahit ako nahirap, ang hirap ilagay yung sitwasyon ko sa sitwasyon mo. Hindi ko nga din po mabili ng interior yung ano. Yung motor mo. Kasi pag wala na din. Pag wala kang service. Nabigay ko man na yung cash kay Ate Mary Ann. Kayo na bahala, ha? Mag-uusap kayo, ano? Basta ano lang, pakatatag lang palagi. May awa ang Diyos, ano? Bata ka pa. Isipin mo na lang lagi yung mga anak mo, asawa mo, ano? Mapunta na din kami, ha? Pahinga ka na, ha? Salamat po kay Ma'am Delia po. Hanggat nandito naman ako, ha? Salamat din po sa inyo. Pray lang ng pray, ha? Lahat ng ano natin, lahat ng problema natin ipagpasa Diyos natin, ha? Yun nga sabi ko, may awa ang Diyos, ano? Lahat ng pagsubok mo, may pagsubok sa buhay mo, may ginhawa din yan, ha? Siya po. God bless sa iyo, ha? Ingat palagi. Kunin ko na si ano, ha? Ito yung kinita nyo. 87 pesos. Maghapon. Pahinga ka muna dyan. Napunta na kami, ha?